Ang pinagmulan ng yaman ng mga elitista sa isang bansa ay madalas nagiging paksa ng malalim na pagsusuri at matinding interes na kadalasan ay nagbubunga ng mga salaysay na humahalo ang kasaysayan at alamat ng politika. Sa Pilipinas, isa sa pinakamatibay na kwentong paulit-ulit na binabanggit ay ang pag-uugnay ng napakalaking kayamanan ng pamilyang Cojuangco kay General Antonio Luna, isang iginagalang na bayani ng Philippine Revolution. Ang ganitong uri ng naratibo ay nagpapakita kung paano ang mga alamat ng nakaraan ay nagiging bahagi ng kolektibong isipan. Ito'y patuloy na isinasalaysay at binibigyang kahulugan sa iba't ibang panahon. Si Antonio Luna ay ipinanganak noong October 29, 1866 sa Binondo, Manila. Anak siya ni Joaquin Luna de San Pedro na isang may kaya at edukadong mestizo at ni Loriana Novicio. Lumaki siya sa isang pamilya na kabilang sa mga ilustrado. At dahil dito ay nakaranas ng magandang edukasyon at komportableng pamumuhay. Nag-aral si Luna sa Ateneo Municipal de Manila. Pagkatapos ay kumuha ng kursong pharmacy sa Universidad de Santo Tomas. Kalaunan ay nagpatuloy siya sa Universidad ng Barcelona at Universidad ng Madrid sa Espanya, kung saan nakamit niya ang kanyang doctorate degree. Ang kanyang mataas na antas ng edukasyon at paglalakbay sa Europa ay naglatag ng pundasyon sa kanyang pagiging isang intelektual at makabayan. Dahil sa kanyang karanasan sa military sa Espanya, nag-aral siya ng military science at guerrilla tactics sa Belgium. Mabilis siyang umangat sa hanay ng mga revolusyonaryo. Noong September 1898, si Luna ay hinirang ni Emilio Aguinaldo bilang Commanding General ng Hukbong Sandatahan ng Pilipinas at sabay na Director of War ng Pamahalaan. Dahil sa kanyang posisyon bilang pinakamataas na pinunong militar, si Luna ay sinasabing nagkaroon ng akses sa mga pondong nakuha ng revolusyon, kabilang na umano ang mga kayamanan mula sa simbahan sa Ilocos, Pampanga at Malolos. Si Isidra Cojuangco y Encarnacion ay ipinanganak noong 1867 sa Malolos, Bulacan at lumaki sa isang pamilyang may lahing Sino na nagmula kay Go Yu Juan, isang negosyantong migranteng insect na kalaunan ay nakilala sa apelidong Cojuangco. Ang angkan ng Cojuangco ay kabilang sa mga may kaya noong panahon ni Isidra. Hindi sila mahirap, ngunit hindi rin sila kaparehas ng mga pinakamalalaking hasyendero tulad ng Rojas o Araneta. Isa silang pamilyang nasa gitna, may lupa at negosyo pero hindi kabilang sa pinakamayayamang elit ng bansa ng mga panahon na iyon. Lumipat ang kanilang angkan sa Paniki, Tarlac kung saan sila nagtatag ng negosyo sa agrikultura at kalakalan. Kilala si Isidra bilang isang babaeng masinop at may matibay na ugnayan sa mga lokal na lider at piling pamilya sa kanilang komunidad. May mga ulat ding nagyalarawan sa kanya bilang isang taong may kakayahang makipag-ugnayan sa mga may makapangyarihan, bagay na nagpatibay sa posisyon ng kanilang pamilya sa lipunan ng mga panahong yun. Sa paglipas ng panahon, isang salaysayang umusbong na nag-uugnay kay Isidra Cojuangco sa bayaning si General Antonio Luna. Ayon sa mga kwentong kumalat, sinasabing nagkaroon ng ugnayang romantiko ang dalawa, isang lihim ng pagmamahala na isinalaysay ng ilan bilang pinagmulan ng kanilang ugnayan. Kasunod nito, lumitaw ang mas malawak na salaysay na si Luna, bago siya paslangin noong 1899, ipinagkatiwala raw nito ang kanyang nakalap na ginto at yaman. Sinasabi sa mga ulat
na ang yaman na ito ay nagmula sa mga kontribusyon at ari-arian ng simbahan sa Pampanga, Ilocos at maging sa Malolos kung saan nakapwesto noon ang revolusyonaryong pamahalaan. Bahagi ng mga pinagmulan ng kwentong ito ay ang sinabi ni Encarnacion Saulo Padilla, isang kapitbahay at kaibigan ni Isidra, na di umano'y may nalalaman tungkol sa umano'y ipinagkatiwalang kayamanan. Ang kanyang salaysay ang naging batayan ng ilan upang ipalaganap ang idea na si Luna mismo ang nagbigay ng yaman kay Isidra, isang pahayag na lalong nagpatibay sa alamat tungkol sa pinagmulan ng kapangyarihan ng pamilyang Cojuangco. Ayon sa mga ulat, ang mga Cojuangco noon ay hindi lang nakasandal sa agrikultura. Sangkot din sila sa kalakalan ng bigas, asukal at basic goods. Ito ay nagbibigay ng liquid cash kahit mahina ang ani. Ang pagkakaroon ng kapital mula sa kalakalan ang nabigay sa kanila ng kakayahang bumili ng mga lupa mula sa mga nagbebenta. Ang pinakamahalagang kabanata sa kasaysayang pang-ekonomiya ng pamilya ay ang pagbili ng Hacienda Luisita, isang malawak na lupain ng tubo na may sukat na 6,453 hektarya sa Tarlac. Orihinal itong pag-aari ng kumpanyang Kastila na Kompanya General de Tabacos de Filipinas o Tabacalera, at higit na umunlad noong panahon ng mga Amerikano na nagsilbing pangunahing tagapagtustos ng asukal sa Estados Unidos. Nang mapasa kamay ng pamilya Cojuangco ang hasyenda noong huling bahagi ng dekada 1950s, hindi ito simpleng transaksyon sa negosyo. Isa itong kasunduang may matibay na ugnayang pampolitika at sinuportahan mismo ng pamahalaan. Ang pagbili sa Hacienda Luisita at sa azucarera nitong Central Azucarera de Tarlac ay naisakatuparan sa tulong ng administrasyon ni Pangulong Ramon Magsaysay. Isang mahalagang personalidad sa usaping ito ay si Benigno Ninoy Aquino Jr. na nooy itinuturing na alaga sa politika ni Magsaysay at manugang ni Jose Cojuangco Sr. Upang maisakatuparan ang transaksyon, naglaan ang pamahalaan ng malaking pondo sa pamamagitan ng pautang mula sa Bangko Sentral at GSIS. May kalakip na kondisyon ang pautang na ito. Dapat ipamahagi ang lupa sa mga magsasakang nangungupahan sa loob ng 10 taon. Subalit ang pangakong ito ay hindi natupad. Isang kabigo ang nagbunga ng matagal na kontrobersiya at naging dahilan upang mabuo ang unyon ng mga manggagawa na patuloy na nananawagan para sa tunay na pamamahagi ng lupa. Ang pag-aari sa Hacienda Luisita ay nagpapakita ng mas komplikadong paraan ng paggamit ng kapangyarihan sa Pilipinas na hindi lang tungkol sa nakaw na yaman. Ipinapakita rito kung paano ginamit ang impluwensya sa politika para kumita. Naging kontrobersyal ito dahil sa mga pangakong panlipunan na hindi naman natupad. Kung pagbabasehan ang mga official records ng kasaysayan, walang konkretong ebidensya na nagkaroon ng ugnayan si Antonio Luna at Isidra Cojuangco. Ang ugnayan nila ay bunga lamang ng maituturing na oral history ni Encarnacion Padilla. Isa itong personal na kwento na nagbigay ng dagdag na pananaw sa kasaysayan. Pero dapat tandaan na nakabatay ito sa sariling karanasan at pananaw niya. Kaya mas mainam na isaalang-alang ito kasama ng iba pang mapagkakatiwalaang sanggunian sa kasaysayan. Ngunit ang malinaw at nakasaad sa mga tala ay kung paano nakuha ng mga Cojuangco ang Hacienda Luisita sa pamamagitan ng pamamaraang nakaugat sa political patriarchy na naging isang dahilan ng kanilang lalo pang pagyaman. Ito ang nakadokumentong katotohanan na hindi maikakaila.
Ayan mga kamarites, natapos na ang ating kasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani, kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin, at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian at ito ang Kwentong Barbero, Chismis o Totoo.